ay sa mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, dito tayo sa lugar na ito bilang at sunod sa kalooban ng Diyos. Walang iba, ialay natin ang ating mga sarili, buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos na siya katampatang pagsamba. Ngayon po, dito tayo sa ikalawang bahagi sa makatuwid yung pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Hindi pa naman kumain. Ngayon po, aralin natin yung ikalawang sitas. Sabi po dito sa Roma 6:15 hanggang 23. Ang sabi ganito. Ano nga? Mga kakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Eh ano po ba yung kautusan? Ang kautusan, bilin, tuntunin. Halimbawa, ang alam na natin, 10 kautusan. Yung 4, patungkol sa Diyos. Huwag kang gagawa, huwag mong babanggitin, ipaginin mong araw ng Sabat. Pero pang isa. Yung 6, para sa tao naman. Igalan mo yung ama't ina, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang iimbon. Lahat ng yan para sa tao. In summary, yun sa 4, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa. At doon sa kapwa naman, ibigin mo ang kapwa katulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, yung pagtatrato. Kung ang trato natin sa ating sarili, pinapaliguan natin araw-araw, ayaw natin magkaroon ng karamdaman, ayaw nating mapahamak, ni kahit pagpupok ng martilyo, ayaw natin patamaan yung kuko. Dapat po, i-apply natin yan sa kapwa. Ibigin ang kapwa katulad ng sarili. Kung pabaya sa sarili, pwedeng pabaya ka rin talaga sa kapwa. Dahil pinalilipasan mo ng gutom, hindi ka nagiinom ng tubig, kulang ang tulog, inaabuso ang sarili, pwede mo talagang magawa din ang iyo sa iyong kapwa. Yun po yung mga kautusan na sinasabing mga huwag, habilin yun, mga tuntunin. Ngayon yung biyaya, nung matapos na binago ng Diyos, kasi dati noon, kapag may kautusan, may katumbas yan na panuntunan o palatuntunan. Halimbawa, kapag nakabulag ka, bubulagin ka rin. Kapag ikaw ay nakabungi, ibubungiin ka rin. Kumbaga 1:1. Pero ngayon, binago ng Diyos, nawala na yung pagsusunod ng mga alay, mga tagahandog, si Kristo na ang nag-iisang handog. At pagkatapos doon, pananampalataya na lang natin doon sa ginawa ni Kristo, damay na tayo. Yun na yung biyaya, yung habag. Dapat bang magkasala tayo? Dahil binigyan na tayo ng pagpapahalaga ng Diyos na pinatawad na tayo. Kung noon nga, kapag nagkasala ka sa nakabungi, kabubungian ka rin. Ngayon pa kaya, na minsan lamang nag-alay ang ating dakilang Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay alang-alang sa atin.
Maglalaban din ba tayo? Ulit-ulitin pa ba natin ang pagkakasala? Hindi po. Tama yung sinabi kanina ng unang palabra. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung tayo po'y lumalakad pala isang tao, hindi pa natin alam na ito pala ay masama, ito pala ay mabuti. Kapag iyan ay ginawa natin yung masama, wala tayong kasalanan, kasama tayo doon sa hiningi ng Diyos sa kanyang Ama. Napatawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman. Paano kung alam na natin? Pagkatapos ginawa pa natin, wala na po. Hindi nasakop doon sa sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ang sabi, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon. Yung linggo, andito ka sa salubong. Nag-absent ka ng isang beses. Ano mangyayari? Bakit wala nang imposible nga? Di magsimpa ka sa ibang. Makapakinig ka lang ng Ebanghelyo at isang oras, kung gusto mong maghapon, napakaraming simbahan. Ang mahalaga, may naririnig tayong Ebanghelyo linggo-linggo at naglilinis tayo ng kalooban. Kasi ang Diyos hindi naman nagtatakwil. Tao lang ang nagtatakwil. Hindi ka kapatiran, alis ka dito. Sa tao lang yan, pero sa Diyos, kahit saan tayo pumunta. Kasi ang mga sikta, religion yan, parang mas lang yan. Biyahe lahat papuntang Manila. Meron dyan mabagal, sirain, merong mabilis. Papunta lahat ng Manila. Yang hinahanap natin, kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Nakasakay tayo dyan. May tupak yung driver, nasiraan ka. Nakabangga pa. Kaya nahulog sa bangin. Kung bagan, nawala yung grupo na yun. Ang mahalaga doon, kumanap tayo ng ibang paraan. Makarating tayo ng Maynila. Kanya-kanyang pamamaraan po yan. Sabi nga, magpilit kayong pumasok sa pintuan makibo. Hindi pwedeng ipagsisiksikan ka ng iba. Sarili mong pagpapasya. Ikaw mismo ang gagawa niya. Kaya po tayo nasa ilalim na ng biyaya. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niya ang inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Totoo po. Kung ano yung tinatalima natin. Halimbawa, tinatalima natin, nandun tayo sa isang amo o isang management. Yun ang sinusunod natin. Yun din direksyon ng ating buhay. Kung halimbawa, sa pagbibinta, ang linya noon, magiging tagapagbinta ka rin. Halimbawa, kung tungkol sa pagsasaka, magiging magsasaka ka rin. Depende nga yan kung saan ka nakaayon. Katulad din naman yan, dito sa pagsamba. Kapag ang mga itinuturo, puro sa kabutihan, sa pagpapakabanal, sa pananalangin, lahat ng mga mabubuting gawain itinuturo at sinusunod natin, o kaya tinatalima natin, yun din ang magiging direksyon ng ating buhay. Pero kung halimbawa, ang kasama natin, mga sabungiro naman, yun naman yung mga sinusundan natin. Pagka minsan, nadadamay pa yung anak natin paglaki sa bungiro. Minsan, ingit pa nga yung anak. Pagdilat pa lang ng mata, yung tatay, hawak na yung anak. Pero yung anak, di man lang binigyan ng pagkain. Ang gagawin ng anak ba? Mamaya, hawakan na lang yung ng manok. Patayin na lang niya para mapuka sa kanya yung pag-aaruga ng magulang. Di ba ka? Datapot, salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Kaya po, ipagpasalamat natin sa Diyos na bagamat tayo'y nagkakasala,
naaalipin tayo ng kasalanan, nauulit natin yung mga maling ginagawa natin. Dahil po tayo po nga ay mahina, hindi tayong matukso, hindi tayong mapahama. Pero ang pahalagahan po natin sa sarili natin, gamitin natin itong puso. Sapagkat ang mga alitiktikin ng laman, hindi naman ito ginagamit. Kundi yung hilig ng laman. Siyempre, hindi pa ka pag-iingot yung sabong. Kasi gusto mo yung pera niya mapunta sa'yo. Pag-iingot yun. At yan ay pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Ito po. Kung dati noon, anumang bagay na ginagawang kasalanan o mga paglabag ng tao, may katumbas yan na gagawin ka para lang mapatawad. Pero nung pagkatapos na yun, nung binago na ng ating dakilang Panginoon ang programa sa pamamagitan na lang ng habag at awa ng Diyos, hindi na niya na po tinignan, mabigat man ang kasalanan natin o magaan, lahat tayo ililipahan ni Kristo. Pinatawad niya tayo. Dapat pahalagahan natin yung pagpapatawad na kanyang ginawa. Ngayon, kinakailangan naman natin magtalikod. Pagsisihan ninyo, talikdan. Iba po kasi ang talikod. Hindi mo na talaga mawawalikan yung dati mong ginagawa. Kundi gagawin mo na yung bago ka tayong pagkatao. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya magiging alipin na tayo ng katwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan ng pinakaalipin ng karamihan, at ng lalong-lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanan. Kaya po, si Apostol Pablo may malasakit sa mga tao. Kaya nga siya nagsasalita dahil ang nalalaman ni Apostol Pablo na tayong mga tao ay marupok. Sabi nga kanina ng kapatid natin, sa mata lang, tama din yung sinabi niya. Kapag ang isang babae, tinitigan mo, kung dumaan lang naman sa mata mo, hindi yung visual limit. Kung dumaan yan sa'yo nakashort, wala kang malay, wala kang kasalanan. Pero kung tumawid na, sinundan mo pa, dikta na yun ang isip, kasalanan yun. Kaso wala namang ginawa yung asawa. Minsan, lola pa yung asawa. Hindi po dapat nangyayari yan. Dapat ang bawat mag-asawa may tiwala sa kanyang asawa. At lumabas pa yan ng bahay, at lumalit man yan, saan man napunta. Dapat yan, huwag natin naalisin yung tiwala. Hindi lang love, puro pagmamahal. Araw-araw sa amin ng I love you, hindi mo mga pinatakain. This is yung I love you. Ano kan sabi dito? Sapagkat nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Kaya po, kung tungkol doon sa kasalanan, ang tao po, ang bunga niya pag yan ay lumala na kamatayan. Totoo po ang lahat ng tao ay namamatay dahil nga po sa kasalanan. Dahil ang sinabi, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, kahit lahat ng tao, hindi pa ipinanganganak, makasalanan na. Bakit po? Nakahula na eh. Halimbawa, sasabihin natin, wala akong kasalanan, sinungaling tayo. Unang-una, kahit magulang ka, kainumin mo lang ng gamot ang anak mo,
sabi ng anak, ayun ka na, mapait. Hindi, matamis to. Hindi ba nagsinungaling na tayo? Kasalanan na rin yun. Dahil gusto lang natin mapainom. Ang problema, nasobrahan naman ang alaga. Kahit hindi pwedeng basahin, pinaliguan pa, inilamusan pa, naging sakit eh. Pansinin natin yung katawan natin na palaging naliligo. Yung mga baliw na sira ulo. Sino bang sakitin? Sila o tayo? Sino yung sakitin? Yung naliligo o hindi? Di ba nga? Kaya po, tayo, nalalaman niya po sa Pablong Marupok, pili tayong madaling pagkasala. Pero, pagdating na doon sa habag at awa ng Diyos, may bago na tayong panuntunan, yung pagpapakatuwid. Dapat yung lakad na natin papunta sa kapwiran. Dapat po, babaguhin na rin natin ang ating sarili. Na hindi na dapat ang pamumuhay natin nakabatay sa huwag mong gawin ito, huwag ito, kundi mula na dito sa ating puso, ang lahat ng ating mga ginagawa, kalooban ng Diyos. Hindi na dapat paalalahanan. Sapagkat may sarili tayong puso, may sarili tayong pag-iisip, at tayo'y templo na ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, ang gagawin na natin, maingat na natin susundin kung ano ang laman nito at kung ano ang dinidikta ng ating buhay. Pag masakit sa kapwa, huwag mo nang gawin. Masakit ka sa iyo. Bakit mo pagagawin sa kapwa? Kung ayaw mo nga patayin ng sarili mo, bakit ka papatayin ng iba? Dapat ganun po. Ito na ang pinaiiran. Kaya nga po, wala nang alay na katumbas ang bawat kasalanan. Ngayon, sa pagsampalataya na lang sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Sakop na lahat doon. Kahit yung matagal mo ng pagkakasala, ang mahalaga, bago tayo humingi ng tawad sa Kanya. Humingi. O kaya, ipagkaloob din natin ang pagpapatawad sa iba. Sayang yung panalangin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Mas kahit Tagalogin mo yan, Englishin mo yan, Bicolon mo pa. Patawadon mo kami kan sa mong mga kakasala. Siring kan pagpatawad me. Eh, kung hindi ka nga nagpatawad, paano ka rin pakatawarin? Susi yung pagpatawad ng Diyos. Ang magpatawad din tayo. Kahit matagal na yan, mag-anakan mo tayo, kaaway mo yan, kaibigan mo yan, namiloko ka. Ang pagpapatawad mo kasi, ang termino niyan, paglimot. Paano kung sabihin mo, pinatawad ko na siya, pero may kaparehas na nangyari, naalala mo na naman siya, ay hindi mo pa pinatawad. Ito pagpapatawad, kinakalimutan na yung dati. Katulad ng Diyos, kung tayo ay isang makasalanan, kapag pinatawad tayo ng Diyos, hindi niya na makakalitan yung mga background natin, yung dati natin ginawa, kundi kung ano ka ngayon, kung ano tayo sa kanyang harapan. Dapat kaya, kasi may pag-iingat na tayo sa ginagawa natin sa atin. Kung noon, para sa kautusan, pili ka magpaulit-ulit. Halimbawa, nagkasalang ka, mag-aalay ka lang, makatawad ka na. Pili ka rin mag-ulit. Kung napakarami ng iaalay na baka, nagtupa, hindi mo ulit-ulitin sa mga emosyon kasi nanganganak yun. Pero sa ngayon, hindi na po dapat ganon. Spiritual na pamamaraan na pinahahalagahan natin umiiral na yung puso at pag-iisip. Kaya may pag-iingat na tayo dahil ang papunta na natin tayo sa kasangkalan. Papunta na tayo sa paghahanda, sa paghuhukom. Papunta na tayo sa pagpapakabuti at pagpapakabanal. Yun na po yung pinakahalaga na dapat isinasagawa natin ngayon. Kung dati noon, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kanyang mga lingkod? Makipagyera. Si David, yung mga nakasunod sa kanya. Dahil noon, kautusan pa kasi ang ipinapasunod. Ngayon, hindi na. Ang pag-ibig na sa kapwa.
Kaya po, sabi nito, dapat ngayong mangalaya na tayo sa kasalanan. O laya na tayo doon sa mga bagay na paulit-ulit na, kumbaga hiwalay na tayo doon sa pag nagkasala ka, magkakaluod ka, kung may magbibigay ka ng susunugin, laya na tayo doon. Ibig sabihin, hindi na tayo doon. At naging mga alipin ng Diyos, ibig sabihin, nasa pagpapasakop na tayo sa Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Pag tayo po pala, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga sa unang Pedro, yang banal ang tumawag sa inyo, kami naman ay makakapal. Ano po yung pagpapakabanal? Palagi bang nakasuot na puti, may dalang Bible? Ang pagpapakabanal, kahit madungis ka, kung libanit mo ka, o ano man ang gawain mo, na madungis sa katawan, ang palaging paghingi ng tawad, iyon po yung pagpapakabanal. Hindi tinitingnan yung linis ng damit, kundi yung linis ng puso. Yun po yung kabanalan. Ngayon, yung sinasanay natin ang ating sarili sa pagpapakabanal, ang pinaka-asam-asam natin na buhay na walang hanggan, yung reward ng Diyos sa kanyang panahon ng pagbabalik. Hindi po magdadalawang isip ang Diyos na masasama tayo doon sa tatanggap ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Pero yung mga matigas ang ulo, pasaway, ayaw magpasakop sa Diyos, buhay na walang hanggan din, pero doon naman sa pagpurusa, sa dagat-dagatang apoy. Sa atin, imagination pa lang yan. Pero sa Diyos, sabi nga lahat ay may pangyayari. Sa tao, i-imagine natin, baka isipin natin yung ilalim ng lupa dahil may lumalabas na apoy din sa mga bulkan, baka isipin natin yung impyerno nasa ilalim. Totoo, doon talaga ilalagay sa kalaliman si Satanas. Kaya kung napapaalipin tayo sa mga itinuturo ni Satanas, doon naman ang direksyon ng buhay natin. Pero sa pagpapakamanal, doon naman sa piling ng Diyos. Dalawa lang po kasi ang naglalaban. Mabuti, masama. Diyos, Diablo. Ayun sa atin po ang pagpapasya. Sabi niya, ginalang tayo ayon sa kanyang walis at larawan. Diyos din tayo ng ating sarili. Tayo yung magpapasya ng sarili natin sa kung ano ang gusto natin gawin. Ito po pahalagahan natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil nga ang lahat ng tao ay makasalanan, ang bayad niya ang kamatayan. Kaya lahat ng tao na mamatay. Pero sabi, maliban ang butil ay mamatay at ay hindi siya magkakaroon ng buhay. Okay? Hindi siya mabubuhay. Maliban na ang tao ay mamatay, hindi niya mararanasan ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nakaprograma na yan. Kinakailangan muna natin mamatay. Ibig sabihin, sa pagharap sa ating dakilang Panginoon, ibig sabihin na tayo, halimbawa, ngayon dumating. Sabi nga nila, Abril 8. Di ba nagkalat na sa internet? Sa Abril 8 may eclipse. Yun na daw yung, ano yung tawag? Yung may mawawala, kukunin na lang daw bigla. Rapture. Yun na daw yung rapture. Bakit sino pa para pangunahan nila ang Diyos? Diyos lang ang nakakaalam kahit na ang ating dakilang Panginoon. Alam niyang babalik siya sa paghuhukom pero hindi niya sinabi kung ang oras. May respeto pa rin sa sama kung kailan yun. Eh tayo naman, maganda tayo ng ating sarili. Ngayon, nagkakayo na sa April ito, rapture, dahil may total solar eclipse sa Pinsa Otso. Yan ang paniniwala ng mga tao. Pero dahil na, tayong mga, ano ba, kung dumating man yun, hindi tayo mauuna doon sa mga namatay na. Kundi, ang mga namatay, bubuhayin muli, ang mga buto, pagpapanagpuin, magkakaroon ng mga litin, babalutin ng laman, babalutin ng balat, at hihingahan muli. Tayo naman,
sa isang isa't mata, babaguhin, pare-parehas ng itsura, katulad ng mga angin sa langit. Nakaharap na tayo sa salubong sa Diyos. Kaya, nakadepende po yan sa gawa. Kaya po, ang pinagbabakayan na dito, ano ang ginagawa natin ngayon? Kung ginagawa natin ang ayon sa kalooban ng Diyos at may takot tayo sa Kanya, sinusunod natin siya, doon tayo sa buhay na walang hanggan. Pero kung binabaliwala natin siya, ini-ignore natin yung mga pagkahanda ng Diyos sa katulad, may pupuntahan tayo. Ang mahalaga po doon, importante sa bawat isa sa atin, yung sinabi ng ating nakilang yung pagbubuko. Hahatulan tayo, dipindi sa natutunan natin. Halimbawa, mas marami, araw-araw tayo nang mabasa ng banal na kasulatan. Marami na natutuklasan. Marami ka nadidiscover. Lahat ng mga natutunan mo, nabasa, naunawaan, doon ka rin nakatulan. Pero yung pupunti, halimbawa, ang alam mo lang naman, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Basta sabi ko, brother, gawin ko lang yung mabuti sa kapwa. Yun lang naman ang alam mo, doon ka lang hatulan. Pero sa nakakalam ng malaki, malaki rin ang pagbabatayan ng kapwa. Ganun po yun. Wala nang abogado. Wala nang wisdom, kundi kung ano ang nandito sa puso. Doon tayo hatulan ng Diyos. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya lahat tayo gusto natin buhay na walang hanggan. Doon wala nang karamdaman, wala nang mga sakit doon, wala nang problema, hindi ka na mag-iisip mahal ang bigas, hindi ka na pare-parehas na tayong katulad ng mga anghel. Hindi na mag-aasawahan at hindi na magluluha. Mga problema na yan, kung parating ngayon, kung wala. Kaya kung magtiwala tayo sa Diyos, gawin natin yung bunga ng biyaya na pinagkalam sa atin na kinahabagan tayo bagamat tayo makasalanan. Pamamaraan ang karamdaman. Pamamaraan ang makapunta ka ng simbahan, makinig ng Ebanghelyo. Ang mahalaga, naging mabuti na tayong tao. Kung ano tayo ngayon, yun po yung pagbabatayan ng Diyos. Kaya po, magpatuloy lang tayo gawin natin kung ano ang ayon sa kalooban. Salamat sa pakikinig at naway pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang karaingan natin, kahilingan, ipagkaloob natin lahat sa Diyos at ipagkakaloob sa tamang panahon ang lahat natin binubulog sa Diyos. Salamat at magandang hapon sa atin.